Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Checkmate po si Vince Dizon. Na checkmate po ang pagsisinungaling ni Vince Dizon. Pinadama lang pala siya ni Libiste. Grabe po, ang hawak ni Libiste ngayon ay email mula po sa DPWH. Pinasasakay lang kayo para makita kung magsisinungaling kayo o magtatago. Nabisto tuloy ito si Vince Dizon. Wala na po, no? Boy Dahak Dizon. Ayan na, ang yung katapusan ng yung political career. May nalalaman ka pa. Gusto mo pang tumakbong vice president o kaya senador, ha? Utot mo, checkmate ka kay Libiste. Kawawa naman, natuklasan po. Natuklasan. Nagsisinungaling! Itong si Vince Dizon, kawawa naman. Si Lacson naman po sa isang banda, ay ayaw pong magpadaig. Dahil po sa mga expose, ayaw niyang matabunan na siya yung tunay na Mr. Expose. Yung ba talaga dahilan ng pag-expose mo ngayon? Nilaglag po ni Lacson ang 5 cabinet official. Ngayon po, hindi na ba matiis, Lacson? Kinakailangan na mang-agaw ka ng eksena? Okay lang yan. Yung mga ganyang pabor po sa atin yan. Nag-agaw po, pilit mang-agaw ng eksena ni Lacson. Nag-expose rin ng sarili. Sinabayan po itong si Leandro Libiste. Yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan kagad natin, no? Alam nyo po, no? Pahiya po rito, napahiya po itong si Vince Dizon, napahiya po itong si Anticler, at sa mga nangangantyaw po, dito po kay Libiste na panay hearsay, pahiya po kayo ngayon lahat. Ito po, nilabas po ni Libiste ang email na may pirma pa nito ni DPWH Secretary Vince Boytokis Dahak Dizon. Idahak mo kasi yan. Kaya ka hindi maayos magsalita eh. Idahak mo yan. Dahak lang po ang katapat niya ni Vince Dizon. Kawawa naman. No, ang taas-taas ng tingin sa kanya nung panahon ni Duterte. Natokis mo kami nung panahon ni Duterte. Kala mo hindi naman natin sasabihin na hindi siya mahusay. Kaya lang kinain ka. Kinain ka ng mga mangangain. Nung una po itong lumapag sa DPWH, kala mo may gagawin eh. Yung pala, susunod lang din pala sa mga powers that be. Susunod ka rin naman pala. Wala ka palang pinag-iba sa mga katulad ni Bunuan at mga nauna pa sa'yo. Ayan. Eto po, checkmate. Ayon po kay Libiste, yung mga sinasabi nyo po, yung mga sinasabi po ninyo kay Libiste na walang basihan, gawa-gawa lang yung kwento, nag-iimbento lang, na-checkmate na po, pati po si Anticler, damay na. Kaya lang, hindi po yan iniinda ni Libiste. Alam nyo po, pag nasa katotohanan kayo, katulad nito ni Congressman Libiste, hindi lang po nasa katotohanan to eh. Marami ka pang pera. Napakabata, bilyonaryo po yan. No? Okay. Pag nasa katotohanan po kayo at matalino, na paglalaroan nyo yung gusto nyo, no? Gusto lang palang expose nitong Libiste. Nakikipagsagutan siya kunwari, kaya pala inuunti-unti niya yung bukas, no? Para sa ganun, malantad lalo tong si Dizon. Naubod ka ng, alam mo na. Actually, pwede rin pangatwiranan niya ni Boytokis na hindi siya nagsisinungaling. Pwede rin naman. Kaya lang, panlalanse ang ginagawa nila. Ito po ang sinabi ni Representative Libiste. Checkmate on Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon on his request for the latter to follow up through on his word to release the Cabral files. Okay. Tama naman na sinasabi ni Vince Dizon na hindi niya na-authenticate. Pero ang pinalalabas mo kasi parang wala kang alam. Di ba? Ang dating kasi sa amin, yung pagkaka-diskarte mo sa media, yung mga sinasabi mo sa media, parang wala kang kamalay-malay. Saan galing yan? O sinabi mo pa, Ito yung sinabi mo eh, na si Leandro, pinwersa niya yung pagkuha, pinilit. O ano ba yung right term? No? Talagang hindi bukas sa loob nyo yung nakuhanan kayo ni Leandro. Actually, hindi po outright na nagsisinungaling. Kaya lang nanlalans itong si Boy Dahak dahil hindi niya sagutin ng diretso eh. 'Di ba? Gusto niyang siraan si Libiste. Ngayon, pinadadama ka lang pala. Ano po ang sabi ni Libiste ngayon? Checkmate po. Ayan po ang sabi ni Libiste.
Binigyan ko ng ilang araw ang DPWH para i-authenticate ang mga dokumentong in-upload ko sa Facebook. Bilang test. O, tinitest ka lang pala. Dison. Ha? Bilang test. Kung magsisinungaling ba sila, may tatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang files na ito, yan po ang sabi ni Libiste. Binigyan ka ng ilang araw. Nagpatikim lang si Libiste. Kaya pala, yun pala ang purpose sa mga nagtataka po. No? Kasi marami nagtataka na bakit hindi na lang isahan. Dialogue yan ng mga pro-Marcos Huwag po kayong papatangay kasi sa mga pro-Marcos mag-isip. Pro-BBM. Dialogue nila yan. Gusto nila isahan. Ganyan din yung gusto nilang gawin kay Saldi. Bakit po hindi dapat isahan? Kasi once na sinagot na nila, wala ka ng pambato. Kaya pala inuunti-unti ni Libiste, may gusto siyang patunayan. No? Ano ang reaksyon ni Boy Dahak Dizon kung sakali na maglalabas siya? Sasabihin niya ba na ilalabas niya na ba yung iba pang detalye? Kasi hinihintay, hinahamon ni Libiste. Ilabas mo. O magsisinungaling ba sila o may itatago? Ha? So ngayon, nakuha natin. Try mo ipasilipan dito, Maring, nakakaalam sa kabulustugan niya doon, Boss Buds. Eto si Boy Dahak Dizon, sinusubok lang pala ni Libiste. Ganun talaga. Kaya nga bata pa lang yan, bilyonaryo na Ngayon ko lang natuklasan, kasama pala to sa Batang Promil. Antindi. Kaya pala tinatawag. Bakit ba tinatawag na Promil kid to? Isa po pala siya sa mga Promil kids noon. Yung mga kinaaliwan nating mga bata. Na ngayon siya lang yata ang pinakamatagumpay sa mga Promil kids. Yung pinakasikat doon, yung Shaira di ba? Na nag-artista ba? Anyways, eto po, ituloy natin. Bilang test kung magsisinungaling ba sila, maitatago o aamin sa katotohanan. At para makita natin kung ayaw nila talagang isapubliko ang mga files na ito. So ano po ang napatunayan ni Libiste at napatunayan natin? Na sila ay nagsisinungaling, may tinatago at hindi umaamin ng katotohanan. Dahil ayaw nilang isapubliko ang files na ito. Okay. Pinakita niya po yung email niya. Narito po ang October 1 email ko kay Sec Beans na nagko-confirm ng FY 2025 DPWH budget PDF. At ang October 20 email ng DPWH kung saan pinadala sa akin ang ano na nga yung F sa FY? Year yung Y, di ba? Financial year 2026 DPWH HGAB summary by Deo LD. As per instruction of Sec Beans Dizon, kasama ang pirma ni Sec Beans Dizon. Ayan, sa'yo pala galing. Sa'yo pala galing yung yung unti-unti po nilalabas ni Libiste. Sa'yo pala galing, meron kang pirma. Ha? Fiscal year. Ayan, fiscal year. Maraming salamat. Nakakaligtaan lang natin. Fiscal year. Sa'yo pala galing, Vince Dizon. May pirma ka pa. Yung pinapakita niya unti-unti, ang sabi niya, yung 2025, fiscal year 2025, in-email niya sa'yo, pinakukonfirm niya, no? Ayan, na nagkukonfirm ng fiscal year 2025 DPWH budget. In-email sa'yo, Vince Dizon. Yung sinasabi mo, na puwersahang kinuha ni Vince Dizon, ni Ligarda, in-email pala sa'yo. Tapos yung fiscal year 2026, na sinasabi ni Ligarda na mayroon pa ring mga insertions, sa iyo galing, may pirma ka pa. Tapos sasabihin mo, hindi mo ina-authenticate? Eto ang katotohanan. Sabi ni, tuloy po natin yung pagbabasa. Ito po ang katotohanan. Sinabi sa akin ni Sec Beans noong September na isa sa publiko niya ito. Yan po yung sinabi mo. Naniniwala po ako na gusto ni Sec Beans na i-reforma ang DPWH. O kaya niya isa sa publiko. Kaya ang panawagan ko na lang sana ay wag nating i-pressure. Ito, inuuto ka na, Sec Beans Dizon. Kasi uto-uto ka. Nananawagan. Nire-reverse psychology ka na. Nananawagan na lang ako na sana ay wag nating i-pressure si Sec Beans Dizon na itago ang katotohanan. Kalimutan niyo po ako. May datos naman ng DPWH. Ayan. Sana hayaan natin si Sec Beans na isapubliko lahat ng datos. Magkanong allocable ng bawat politiko
Sino nag-propose ng lahat ng proyekto, bahala na po sino matamaan. Yan po ang aking panawagan. Huwag daw natin pressurein si Vince Dizon. Hayaan nating magkusa, katulad ng pangako niya kay Libiste. Mahirap po talaga na ilabas ang listahan na nandun ang pangalan ng halos buong gobyerno. Pero kung ito po ang tama ay at may magaling tayong DPWH Secretary, inuuto ka ng batang-batang bilyonaryong congressman. Magaling ka daw. Magaling ka magtago. Magaling tayong DPWH Secretary. Sana wag natin siyang pigilan na ilabas ang katotohanan. Opo, hindi po namin pipigilan si Secretary Vince Dizon. Vince Dizon, nakikiusap na sa'yo. Ikaw na maglabas. At itatama niya na lang kung mali ang nilabas mo. Binabato niya sa'yo di ba? Matalinong bata. Bakit siya maglalabas? Tapos sasabihin niyo pag may nakita kayong mali. Katulad ng ginagawa niyo ngayon, lahat ng media, sinusuri. Bakit meron pondo dyan? Samantalang patay na yan. Bakit may ganun? Bakit si Redon nariyan? Ang linaw po yung Keredon. Yung Keredon, kahit sino pong grade 3 student, pupil pala, kaya pong ipaliwanag yung Keredon. Ikaw Redon, partido, hindi ka naman binoto ng tao Binoto yung partido mo. Partido mo yung may allocable. Nagkaliwanagan po tayo. So si Vince Dizon, hanggat hindi niya yan nilalabas, ibig sabihin, may kopya po si Leandro. So bakit nga naman siya yung maglalabas? Hayaan niya si Vince Dizon. Kung ayaw ilabas ni Vince Dizon, isa lang po ang patunay niyan. Meron siyang tinatago, meron siyang pinagtatakpan, at siya ay nagsisinungaling. Authenticate. Ilabas nyo yung dokumento, ikaw na maglabas. Hindi naman po tungkulin ni, eto lang po hindi po tungkulin ni Libiste yan. Tama yung ginagawa. Ako, sang-ayon ako ron sa bata Magaling na diskarte yan. Tungkulin niya ba na maglabas ng dokumento laban sa DPWH? Tignan nyo nga. Ilan pa lang ang nilabas niya. Inakusahan na kagad siya na hearsay. Hearsay pala Di ba? Hearsay pala. Bakit hindi nyo ilabas yung katotohanan? Kayo na maglabas para hindi na hearsay. Kaya ang galing po, pinupuwersa niya si Vince Dizon na ilabas. Pero pag may palpak po, halimbawa po, may binura sila. Halimbawa po, meron silang tinanggal. Iko-correct na naman sila ni Libiste. Yun po ang kagandahan ng ginagawa po ni Libiste. Bakit po siya magpapakita ng kanyang baraha? Baraha niya yan ngayon, in spirit, lahat po kayo nagsasalita. Transparency. Di ba? Lahat ng malalaking rally, nabaliwala po yan. Dahil yung transparency hinahanap natin, ayaw ibigay ng DPWH. Yung transparency na gusto natin, hindi nila binibigay. Mag-likes po tayo Konti lang po yung nagla-likes. Para naman po sa kapakanan din ng ating channel. Likes lang po, pindot lang naman yun. Okay. Ang ganda po ng hamon nito ni Libiste. Kayo magpakita sa dokumento niyo yan. Bakit maglalabas ng dokumento si Libiste? Ngayon, ang gagawin niya ni Libiste, pag may tinago kayo, pag may binura kayo, pag may pinagtakpan kayo, i-correct niya kayo. Diba? Back to you yan. Ngayon, pag hindi po nilabas, dokumento pa lang po yan legal na dokumento po yan. Pag si Boy Dahak Dizon, ayaw ilabas yung dokumento na yan, alam nyo na kung bakit ayaw niya ilabas. Bakit po laging yung bakit po ang magpapatunay lagi? Kayo po may hawak niyan. Gusto ninyo yung nag-akusa. Alam po ninyo yung meaning po ng isumbong sa Pangulo. Para saan yung proyekto nyo isumbong sa Pangulo? Wala na kayong gagawin pala. Pag nagsumbong pala sa inyo, sige, kayo na mag-imbestiga. Kayo na maghanap ng ebidensya. Ganun pala lang ang gusto nyo. Kaya po nagsusumbong sa Pangulo, pinaparating, may nakita po kaming katiwalian. Kayo naman sa palasyo, kayo na mag-imbestiga. Ang problema, bakit nyo naman iimbestigahan? Kung kasabwat kayo. Di ba? Bakit nila imbestigahan kung ang pinaka punot dulo ay mapupunta sa kanila? Okay, punta po tayo kay Lacson. Una, Lacson, no? Momento ni Libiste, di ba? Si Libiste yung alam niyo yung ginagawa ni Lacson. Hindi po kami tumututol sa ginagawa mong expose. Kasi tama naman malamang yung sinasabi mo, Senator Lacson. Wala kaming tutol dyan. Kaya lang talagang parang agawan mo na eksena para makontrol ninyo yung makontrol uli ninyo yung narratives. Controlling the narratives yung ginagawa ni Lacson. Natatandaan po ninyo,
nung panahon po na ang Blue Ribbon Committee, chairman pa lang, ang Blue Ribbon Committee chairman pa lang nung panahon na yan ay si Senator Marcoleta. Naglalabas ng mga expose si Lacson, di ba? O, pareho. Same style nung ginagawa niya. Nag-e-expose ngayon si Leandro Libiste, Congressman Libiste. Sinasabayan niya ng sarili niyang expose. Para ipakita ko lang sa inyo. Ngayon, pag naagaw niya yung titulo na siya yung mas maraming alam, siya yung mas maraming expose, siya yung mas makatotohanang expose, parang babaliwalain niya yung di ba? Ganyan po yung ginawa nila kay Marcoleta eh. Pero hanggang ngayon, mas gusto natin yung investigasyon ni Marcoleta sa Blue Ribbon kaysa sa Blue Ribbon na siya. Nung nakuha niya ng Blue Ribbon, sabay tinigil niya yung investigasyon. So ang mindset ni Pampilo Lacson noon, ngayon lang natin na-realize, matigil yung pag-iimbestiga dito. No? Kasi pag hindi nila na-control yung narratives, kaya inintroduce niya yung mga taga-Bulacan eh. 'Di ba? Masasamang tao, ganun-ganun. O, wala pa rin si Kasi ang iba yung target ni Marcoleta noon eh. Mabulgar yung mga mastermind. So nag-i-introduce siya. Nag-i-introduce siya ngayon ng panibago nung panahon na eto mga taga-Bulacan, marami siyang expose. Pero nung siya na yung humawak ng Blue Ribbon Committee, halos hindi na siya nag-imbestiga diyan sa flood control. Ipinaubaya sa ICI hanggang ang target talaga nila yan, makalimutan lang ng tao. Wala nang divert. Kasi hindi nila nadadivert yung tao. Makalimutan na lang yung dyan tungkol sa flood control project. Kung wala nag-iimbestiga, wala na ring mahihita. Alam nyo, hindi lang nagsasalita yung mga nag-resign. Bakit nila tinanggap yan in the first place? Yung mga nag-resign po sa ICI, tatanggapin ba nila yan kung sa tingin nila isang buwan, 2 buwan lang magre-resign na sila? Ano yung sinabi ni Magalong nung siya ay napilitang mag-resign, di ba? May mga puwersa dyan na ayaw talagang ibulgar kung anong katotohanan. At ayaw magpagamit ng mga nag-resign sa ICI. Siyempre, hindi nila babanatan yung gobyerno. Alam na nila kung paano lumaro yung gobyerno. Yari sila eh. Okay, anyways, dito tayo kay Lacson. Ang ginagawa ni Lacson, same. Nung sikat na sikat yung Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta, gusto niyang agawin yung narratives mula kay Marcoleta. At hindi pa sila nasiyan dahil hindi nila kayang agawin yung sikat na investigasyon ni Marcoleta. Tinanggal na lang nila si Marcoleta sa pwesto at inagaw nila yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Same dito. Sikat na sikat tong ginagawa ni gusto niyang agawin yung expose. Nag-expose siya na mas matindi. Pero pag bumitaw na to si Leandro Libiste sa pag-iimbestiga, pag-expose, kakatayin din nila yung mga expose niya. Mawawala din po yan. Kaya Congressman Libiste, kahit po mukhang nagmi-Mr. Expose na naman si Lacson, wag nyo pong itigil yung inyong sariling mga expose. Yun lang po ang pakiusap namin. Kasi gusto lang niyang patahimikin, siya na lang ulit yung may narrative. Kukontrolin niya na naman ulit yung narrative na yan.